Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. At dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys, let's go! Ito ang balitang pinag-uusapan ngayon sa social media. Senator Robin Padilla sinabing kailangan natin ng expertise ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang press con na isinagawa sa Senado. Senator Robin isinusulong ang death penalty para sa mga kurap na government. Dapat talaga yan, may sulong talaga yung death penalty. Para kahit paano yung mga taong gumagawa ng nagiging libangan na sa paggawa ng masama, magkaroon sila ng takot, diba? Dapat lang talaga may isulong ang death penalty guys, sa totoo lang. Official. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga Guys, sa lahat hindi pa nakapag-subscribe kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. kapanig. Ayon pa nga kay Senator Robin Padilla ay matagal na niyang kinukulit ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sana ay muling magbalik para sa law and order. Dagdag pa ni Senator Robin Padilla ay sayang di umano ang kahusayan ng dating Pangulong Duterte kaya hindi siya tumigil sa pangungulit dito na makailang ulit na din tumanggi na gampanan ang nasabing tungkulin dahil retirado na di umano ito. Kung kayo ang tatanungin mga kapanig, papayag ba kayong magbalik sa serbisyo ang dating Para sa akin guys, dapat talagang maibalik talaga yung death penalty. Maibalik yung patakaran ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kaugnay na balita, galit na galit din ang senador sa mga opisyales ng Bureau of Customs dahil sa smuggling lalong-lalo na sa mga bawal na gamot. Dahil tila ba parang pinabayaan lang umano nila itong makapasok kaya na gumawa na ng aksyon si Senator Robin Padilla sa Senado na ibalik ang parusang kamatayan. Samantala, sa isang salaysay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang kilalang news station, sinabi nito na huwag kayong magbuluhan dyan. It's really a cover-up. I can smell a rat 5 miles away. Kung ako ang nakaharap and 10 question, yes or no lang ang gagawin ko tapos na ang usapan. Dagdag pa ng dating Pangulo, dalawa lang ang kilalang niyang pulis na may puso sa public service sa loob ng kanyang pagsisilbi bilang mayor at presidente. Ito ay si Senator Bato de la Rosa at Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. Anya ng Pangulo, si Senator Bato de la Rosa ay nambubugbog di umano ng mga pulis na tiwali at si Danao ay talagang pumapatay ng pulis na tiwali. Pero wala itong nakita na pinatay, ngunit itong dalawang ito ay di umano ay talagang tumutulong sa kanya sa pag-maintain ng peace and order sa syudad ng Davao City. May mensahe din ang dating Pangulong Duterte sa mga PNP personnel at opisyal na you know guys, it's treason. You betray your country and you turn back your sworn duty to protect the Filipino. Your airpaid, sapatos mo, uniforme mo, pati pagkain ng pamilya mo, edukasyon, bayad ng taong bayan yan. Baka nakalimutan nyo, gastos ng Pilipino. Your whole existence revolves on government money, pati mga edukasyon ng mga anak ninyo, tapos taong bayan ang sisirain ninyo. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, PRRD did really well and started a lot of good things, but I think he's really tired and honestly, he might be more of distraction than helpful. Give PBBM a chance just like we did with PRRD. Sara will be the next and I see the very bright future in the Philippines moving forward. Please don't use PRRD for political reasons. Para sa akin, law and order at parusang bitay lang po ang pwede pinaka-epektibong panlaban sa mga heinous. Totoo yun guys. Magkakaroon kasi ng takot yung mga tao na gumawa ng masama kung may mga ganyang klaseng batas ng death penalty. Dapat na ibalik yan guys. Crimes, ilang beses na po ginawa yung pagpalit-palit kahit sino po ang ipapalit at ilalagay dyan
ay paulit-ulit lamang mangyayari yan. Ang daming nasasayang na panahon at pera ng bayan sa walang katapusang kakaimbestiga. Pero ganun pa din po na pinapaikot-ikot, nagmumukhang ub-ub, tangi, pinagmumukhang nagpakahina at walang alam at tinatawanan lamang yung mga lawmakers na nag-imbestiga sa kanila. Sorry po, pero yan po ang nakikita ng buong mundo. Salamat po. Ang gusto ko kay PRRD Tatay Diggs sa nagawa na yung na-appreciate muna naglalakad ka sa gabi na safe ka. Siya lang ang inabutan kong presidente. Ang ramdam mo ang safe kung kaan talamak ang hold up at rugby boys. 3 beses akong na-hold up dyan panahon DDS. Takot ang kriminal mapatumba ni Tatay Diggs. Di naman perfect, pero talagang mababa ang criminal rate. Ito ang mamimiss ko kay PRRD. Masamang pakinggan ang sinasabi niya, pero mas may katwiran ang paraan niya. Isa lang talaga ang nawala sa atin, disiplina ang pumalit dyan, katapangan. Opo, katapangan ng hiya. Lord, sana di pa huli ang lahat para sa Pilipinas. God bless po PRRD, we miss you Tatay Digong. Sana po ay ibalik ang parusang kamatayan nang mabawasan ang makakapalang mukha, lalo na yung nanunungkulan sa pamahalaan. Lagi pong gagawin na kung walang mapaparusahan. And ko! Sige nga, Your Honor, gusto lang namin makapagbigay ng accomplishment sa PDIG, Your Honor. Pagkaroon ng accomplishment ng PDIG. Yes, Your Honor. Ang sa amin, Your Honor, trabaho lang, Your Honor. Trabaho nga, pero hindi ka nagtanong, bakit? May NCR naman. Mm. Bakit hindi silang ginamit? Bakit kaming taga-puri ang ginamit? Hindi yung pumasok sa isipan mo? Your Honor, legit naman yung trabaho, Your Honor. Naka-coordinate kami sa PDIA. Kaya di na kami nagtanong na kung ano-ano. Legit ha? Legit, pero ayaw yung magbigay ng detalye dito. Mm. Okay legit. But you remain silent. You invoke your right palagi. Pero legit. You are claiming it's legit. Naawa lang ko sa inyo. Sira na yung buhay ninyo. Sana si Jimenez. Jimenez. Kaninong tao to si Jimenez? Portera. Kaninong tao ito? Ang pagkakaalam ko sir sa dating SOU NCR sir. SOU, NCR. Yes sir. At yan yata sir yung nag-resign na yata sir. Ha? Yung nag-resign na po yata yan sir. Nag-resign kaagad after this, after nitong trabaho na ito, nag-resign agad. Ayun sir yung pagkakaalam ko sir. Tao mo ito, Juan, Ibanez, si Jimenez, SOU NCR, Your Honor. SOU, NCR. Yes, Your Honor. Ano nangyari sa kanya? Bakit siya nag-resign? Takot siguro. Nag-resign siya, Your Honor. Di ko po alam anong dahilan. Hindi mo tinanong, tao mo, hindi mo tinanong bakit siya nag-resign? Mm. Ah, Kailan siya nag-resign? hindi ko po alam, Your Honor. Baka parang December, Your Honor. December. Yes, Your Honor. After this accomplishment, nag-resign siya. Yes, Your Honor. Putas. Malaki ang role ni Jimenez dito, ha? Dito sa Cebu na ito, kaya siya nag-resign. Sumibat agad. Kaya, SITG, ayun SITG, huwag ninyong do not fail to include Jimenez sa papailan nyo na kaso. Napakalaki ng papel niya dito. Kaya siya nag-resign agad right after this accomplishment. Dahil malaki ang papel niya. Kaya Oo. siguruhin, kasama ba ito sa papailan nyo na kaso? Takot Thank you. siguro. Gonzales. Colonel Gonzales. Good morning, Good morning. Nung tumawag ka kay Colonel Ulunan, nasabi mo, sir, nag-usap na ba kayo ni Colonel Ibanez, sir? Pagbigyan mo na lang siya, sir. Tapos sinagot ka, nandito na ba si Ulunan? Wala pa. Okay, nasa house. Sinagot ka ni Ulunan na, alam mo ba, Glenn, kung gaano kalaki itong shabu na ito na nakuha? At binabaan ka at sumagot ka, yes sir, alam ko sir, trabaho namin yan. Ano ibig mong sabihin ng trabaho namin yan? Sir, actually sir, hindi po ganun sir yung pagkakasabi ko sir. Ang pagkasabi ko sir, kung pwede mag-usap daw kasi nung tumawag ako kay Colonel Ibanez, sabi po ni Sir Ibanez na tawagan ko nga po si Sir Olonan. Mag-usap daw sila. Yun lang naman sir, nag-relay lang po ako sir ng information na mag-usap daw sila sir. Kaya tinawagan ko po sir si Colonel Olonan sir. Nung sinabi po sir ni Sir Olonan sir na sir yung sinabi niya po sir na yung tungkol sa nahuli sir, ang information ko lang po noon sir, nung time na yun sir, is 2 kilos lang po sir yung nalaman kong information sir. Binigay po sa akin sir ni Lieutenant Amerol sir.
Kaya yun lang po sir ang alam ko. Hindi ko pa po sir alam sir na 500 kilos mahigit, sir, yung nahuli sir. Siya po ang nag-inform sa akin sir na may nahuli po sir na malaking halaga sir ng shabu sir. So meaning, ang unang pagkaalam mo, 2 kilos lang. Yes sir, yes sir. Yung pagka-bypass ni Mayo o Yes, sir. pagka-intercept kay Mayo. Yes sir. Hindi mo alam yung discovery ng WPD na 1 tonelada. That time, Your Honor, hindi pa po sir. Nung tumawag ako sa kanya sir ng 307. So ang gusto mong magkaarigluhan si Banyes at si Hindi po, kasi sabi mo man na, sir, pagbigyan mo na sir para hindi masira itong PNP, hindi masira ang PIDIG. hindi po yun sir ang pagkakasabi ko sir. Ni Ang Banyes, pagkakasabi ko lang po sir is, Banyes, Ah. makinig ka ha. Huwag ka magsinungaling dito. yes sir. Sabihan kita, huwag ka magsinungaling dito. Dahil for all you know, ikaw ang pinakamahiwagang personality sa investigation na ito. Yes sir. Ikaw ang pinakamahiwagang subject sa investigation na ito. Meron kang duplicitous role dito. Very duplicitous. Nagdududa ako sa'yo, bakit? Bakit tumawag ka kay Ulunan na pagbigyan si Ibanez? At ito na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol Talagang may ramdam talaga ni ko ng Senator Bato yung mga nagsisinungaling talaga nakausap niya. Nakakatakot kausap yung taong to. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.